So yun, welcome to my channel, Glinaman Ibanez sa YouTube. Please don't forget to like and subscribe our channel para updated kayo sa akong mga video, sa aming mga video. Yun! Mayong hapon, magandang hapon sa inyo guys. Nandito nga tayo ngayon sa Sibugay pa rin, sa Albuera Leyte, kung saan ako nagtatrabaho. Since wala pa naman tayong ginagawa, break time pa, so naisipan ko muna mag-video. Yun, hopefully itong video na to guys is makakatulong sa ibang riders o sa mga kapwa ko riders na bumibiyahe ng 40 kilometers papunta pa lang, plus 40 again, then umabot talaga guys. As what I have said sa una kong mga video, 80 kilometers ang binabaybay ko, binibiyahe ko araw-araw. So guys, from Monday to Saturday. Sunday kasi is day off natin, so family bonding, family time. So ayun, magkakasama na naman kami ng anak kong makulit, sa misis ko, yung isa yung family bonding. Yun yung isa sa mga pinaka-special na araw, no? Since makasama natin yung pamilya, number one talaga yun, number one. So yun, hopefully guys makatulong ito sa inyo. Nice kong i-share sa inyo kung ano ba talaga yung wastong paggamit ng tinatawag nating auxiliary lamps. Kasi guys, alam niyo po, dito sa atin o sa amin, pagsapit talaga guys ng gabi, doon talaga medyo kakabahan ka na, kasi marami kang makakasalubong na malalakas yung ilaw. Kaya minsan napapahinto na lang ako kasi sa sobrang liwanag niya, hindi ko na makita yung maaninagan yung nasa unahan, yung daanan. Especially dito sa amin is halos naka-espalto na siya sa highway. So as what I have said guys, 80 kilometers binabaybay ko daily. So hindi biro po, especially sa gabi. Kaya guys, naglalagay ako ng auxiliary lamps. Ito siya. So dalawa. So based in my doon sa nabasa ko or napanood kong mga video regarding this, sinusunod ko po yung mga alituntunin na sa rules and regulation regarding auxiliary lamps. So ito guys is importante talaga to, especially sa mga biyahero, sa mga riders dyan na bumibiyahe araw-araw, di ba po? Mas sulit at mas advisable talaga siyang gamitin, especially sa mga madidilim na lugar. So need lang natin guys sundin yung mga rules. At anong mga rules ito? Papaliwanag ko sa inyo guys. So guys, dun sa una, sinasaado na dapat may sariling switch. Kaya nung pinagawa ko to, pinalagyan ko siya ng sariling switch. Ito guys, ito yung nagsisilbing switch niya dito sa ating auxiliary lamps. So, kung titingnan natin, yun. So, dapat guys, pababa. Yung ilaw niya is pababa. Then, hindi pakaliwa. Dapat siya pakanan. Para at least yung makasalubong niya is hindi masyadong tamaan ng ilaw. Then, ang ginagawa ko guys, para at least sure ako, mas mababa yung ilaw ko ng auxiliary lamps ng konti dito sa headlight ko. Pero naka low settings na siya guys. So, low settings, then yung ilaw niya is mababa pa dito. So yun, dapat puti. Okay, sinasabi din dito is dapat puti o madilaw.
lang ang pwedeng gamitin. Hindi pwedeng blue, hindi pwedeng red, o anumang kulay except dun sa puti at saka dilaw. Yun yung in-advise ng LTO dito. So, dapat din, hindi siya nakalagay kung saan yung nagbabibrate. Dito nga, siguro bawal siya eh. Kasi mas nagbabibrate ito pag inaano eh. Yung iba naman guys, ginagawa nila, naglalagay sila dito ng bracket, no? Naglalagay sila ng bracket. So, sa akin naman, since meron na tayo dito, sa may signal light system niya, dito na lang tayo naglalagay kasi mas medyo malapit, mas okay, di ba? Hindi kasi siya masyadong nagbabibrate. Then mas okay siya, then makapag ayos tayo ng maayos. So walang mga ganito, nilalagyan nila ng bracket para at least hindi, kasi dito guys, alam ko bawal talaga eh, except nila siguro kung lalagyan ng bracket para hindi siya nagbabibrate. So yun yung then hindi siya pwedeng gamitin sa maliwanag na lugar, like for example sa mga city, sa mga lungsod. Ginagamit lang natin talaga siya sa mga madidilim na lugar, especially sa mga madadaanan ko. Meron talagang madidilim na lugar, kaya pag ito lang kasi yung gamitin ko, medyo madilim talaga, kaya gumagamit ako nito. Then ano pa, then ito pa guys, hanggang dalawa lang pwede gamitin ito. Hanggang dalawa lang ang pwedeng gamitin. Then advisable ng LTO guys is dapat 6 leads. Check natin guys ayun, 6 leads lang siya dapat. So meaning guys, hindi siya pwedeng 9 leads or ilang leads yung gagamitin. Dapat 6 leads lang talaga. Yun kasi once na mag-conduct ng panghuhuli o yung merong checkpoint ng mga LTO, once na kinakalkal na nila yung motorsiklo natin guys, so doon makikita yun. Kaya check tayo yan, check. Then ang direksyon ng liwanag guys is 20 cm pababa at saka 10 cm pasulong. Yun yung tatanda natin guys. Kaya ang ginawa ko, since may standard naman po yung pag naka-low yung lights natin dito sa headlight, is standard naman po yun sa motor. Hindi ko na kasi ito ina-adjust, kaya ito na talaga yung simula nung binili ko. Then ang ginawa ko is binabaan ko lang siya, yung lights niya pababa is mas pababa dito sa headlight ko. Kaya check tayo doon. Then dapat hindi siya pwedeng ilagay above dito sa mga handlebar, o hindi siya pwedeng dito or lalagpas dito sa ano natin dito. So wala tayong ibang pwedeng paglagyan kundi sa gitna, at saka dito bawal kasi nagbabibrate. Pero na lang siguro kung gagawan nyo ng paraan para maging siguro yung mga yung sinayan nga, yung tulad ng sinabi ko kanina, nilalagyan nila ng brace dito para at least magkailaw, di ba? Yun. And then hindi siya maaring ipalit bilang headlight. So guys, ito importante din to, especially sa gabi pag may checkpoint. Hindi siya pwedeng ito lang yung umiilaw. Bawal siya guys. So swear, buhulihin talaga kayo. So dapat ito at saka ito if ever madidilim. So hindi naman natin siya pinapailaw sa liwanag guys, sa mga medyo maliwanag lugar, especially city. So wala tayong huli doon. Dapat ang ibig sabihin dito is bawal gamiting headlight. So meaning hindi siya pwedeng gamiting headlight. Ito lang talaga yung pwedeng gamitin na headlight. So far guys, sinunod natin yung rules and regulation
ng LTO according sa March 15, 2016 memo regarding rules and regulation sa paggamit ng auxiliary lamps. Hopefully guys, meron kayong natutunan sa shinare ko sa inyo regarding sa paggamit ng auxiliary lamps. So yun guys, natapos na natin yung video natin, ginawang video natin, video tutorial. Hindi naman tutorial, video na yung iparating para at least makatulong man lang sa ibang motorcycle rider o mga kapwa ko ang nagmamanino ng motor. So keep safe lang guys. Isipin natin bawat piga ng silinador natin is number one natin na iniisip is yung family natin. So yung mga anak natin, ayun yung isa sa mga nagpapasaya sa atin guys. Yun yung kaya tayo nagtatrabaho para kaya tayo nagsisika para sa kanila. Kaya bawat piga, number one natin iisipin talaga sila na safety tayo makarating sa bahay natin. So isa sa mga duwag natin kalimutan guys is yung helmet. Dapat talaga isa rin to, hinahanap na rin to sa amin guys. Ngayon ito inaano na rin hinahanap na rin yung ICC ng helmet natin. Dapat may ganito. So always dapat yun. Then ito guys, para sa gabi kasi medyo malabo ito kaya ang ginagawa ko, bumibili ako ng kasi hindi kasi ako naka full face kasi medyo hindi naman ako mabilis magpatakbo, kaya okay lang. Ito lang siguro tong half face, kaya ginagawa ko ito. Yun. So guys, parang naka full face na rin ako, no? So picture muna, picture. Tak. 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 Yun. Kaya thanks for watching guys. Hopefully makatulong sa mga kapwa ko riders. Mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat po, mag-ingat at magdasalan po tayo. Salamat guys. Hanggang sa susunod nating mga video, abangan nyo ako, abangan nyo kami. Maraming salamat.